Isang buwan lamang ang lahat ng opisyal ng PNP na umalis sa inuokupang quarters kapag nag-resign na sa tungkulin base sa pulisiya ng PNP. Kaya't isang buwan lamang ang nakalaan kay resigned PNP Chief Police Director General Alan Purisima upang umalis sa White House sa Camp Crame. Gayunman, kinumpirma ng tagapagsalita ng Philippine National Police na nag-umpisa na itong mag-impake at maghakot ng mga gamit. Ang White House ang opisyal na tahanan ng PNP Chief sa loob ng Camp Crame. Ang pag-iimpake ng general ay kasunod ng pagtanggap ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang resignation bilang hepe ng pambansang pulisya. Based on our coordination with the headquarters service support, nagsisimula na pong mag-pack o mag-move out yung mga staff ni General Purisima from the White House. Sinabi pa ni Serbo na matagal na ring bakante ang opisina ng general sa National Headquarters simula pa noong ilabas ng Ombudsman ang suspension nito dahil sa kontrobersyal na 100 million pesos na kontrata sa Werfast Documentary Agency. Pero since nung nasuspindi naman si General Purisima, ito'y bakante na, wala namang gumagamit. Nagpapahiwatig na ng pagreretiro ng maaga ang isa sa posibleng pagpilian bilang hepe ng pambansang pulisya. Sa kanyang mensahe sa mass wedding ng mga pulis sa Camp Crame, ipinahayag ni Chief Directorial Staff, Police Deputy Director General Marcelo Garbo na handa siyang magretiro ng maaga kung hihilingin ng kanyang pamilya. I'm now traversing the 38 years of my service. I will be retiring, which I hope, and at naisip ko na siguro magre-retire ako na maaga-aga. But if I will be retiring in full, I will be serving the government for 39 years. Sinabi pa ni Garbo na mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya na hindi siya iiwan kahit na makagawa siya ng pagkakamali, kaya't kaya niya ring iwan ang serbisyo para sa mga ito. And in my 38 years of service, nakita ko po ang importansya ng pamilya. Sinabi rin ito, nais niyang bigyan na lamang ng pagkakataon ang iba upang mamuno sa pambansang pulisya. Naguguluhan ka, confused ka sa mga pangyayari ngayon at naiisip ko na siguro it's time to go and give others the chance at siguro naman po I have done a lot for this service. Si Garbo ay kabilang sa PMA Class 1981 at nakatakdang magretiro sa March 2016. Ang general ay kabatch ni na-resigned PNP Chief Police Director General Alan Purisima na magre-retiro sa Nobyembre at PNP OIC Police Deputy Director General Leonardo Espina na magre-retiro naman sa Hulyo. Kung maagang magre-retiro si Garbo, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kabilang sa PMA Class 1982. Ito ay sina CIDG Chief, Police Director Benjamin Magalong, Directorate for Operation Police Director Ricardo Marquez at NCRPO Chief, Police Director Carmelo Valmoria. Hindi nagawang itago ni DILG Secretary Mar Rojas ang nadarama sa pagkamatay ng SAF-44 sa Mama Sapano, Maguindanao. Sa unang bahagi ng kanyang talumpati, ipinagmalaki niya at pinasalamatan ang mga pulis dahil sa tagumpay ng Oplan Lambat Sibat, kung saan patuloy na bumaba ang krimen sa Metro Manila. Mula sa mahigit 1,000 kaso ng theft, robbery at carnapping ay bumaba ito sa 436 noong nakaraang linggo. Nasa 140 na rin ang nahuli mula sa 440 na pinaghahanap ng batas. Kaugnay nito'y pinarangalan ang mga tauhan at opisyal ng PNP na nagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Pinigyang pugay din ang mga namayapang pulis sa pamamagitan ng wreath-laying ceremony at 21 gun salute sa bantayog ng mga bayaning tagapamayapa. Paalala ni Rojas sa mga pulis, laging isaisip ang naging pagsasakripisyo ng SAF Commandos para sa kapayapaan ng lahat sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng may dignidad upang paglingkuran at protektahan ang sambayanan. Ginawa nila ang kanilang trabaho to the ultimate. We honor them every day by likewise doing our work.
professionally, competently, responsibly, to serve and to protect. Samantala, ipinahayag ni PNP OIC Police Deputy Director General Leonardo Espina na paiimbestigahan niya ang balitang may mga sumablay na gamit ang SAF troopers habang nakikipaglaban sa Mama Sapano. Sinabi ni Espina na may cycle ang M203 grenade at di ito basta-basta pumuputok. Sinasabi doon yung M203. Tignan muna natin kasi may cyclic rate yan eh. Cyclic rate yung ano yun eh, parang granada propelled by a rifle. That's what you call an M203. Tignan natin kung full na ba yung cycle for it to be armed. Tignan muna natin. Pina-review ko na yan sa Director for Logistics because it was already raised also. Tumanggi rin ang general na magkomentaryo sa lumabas na resulta ng medico-legal kung saan 27 sa 44 na nasawing SAF ay binaril sa ulo. Walang mapapala ang Philippine National Police kung patuloy na pagtatakpan ang issue ng umano'y partisipasyon ng tropa ng Estados Unidos sa Mama Sapano Operation noong January 25. Ito ang pahayag ni PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Generoso Serbo. Nilinaw nitong kung tumulong man ang mga sundalong Amerikano, ito ay sa aspeto lamang ng medical at rescue operations na dati nang ginagawa sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyang diin ni Serbo na ilang beses na ring ipinahayag ni dating PNP Special Action Force Chief Police Director Getulio Napeñas na hindi nakilahok ang Amerikano sa naturang operasyon. Pero base naman sa mga statement ni General Napeñas, talagang solely Special Action Force lang yung nag-operate dito sa Mama Sapano. Walang nabanggit doon about direct involvement ng mga US counterparts except for yung medical at saka rescue na support. Iginiit pa ng general na naipaliwanag na rin ito sa iba't ibang investigating bodies. Umapila rin ang pamunuan ng pambansang pulisya na hintayin na lang ang resulta ng investigasyon ng binuong Board of Inquiry o BOI. Tingnan natin nga yung inquiry na ginagawa tungkol dyan, our own Board of Inquiry at saka yung investigation po ng Senate at saka ng House. Una na ring itinanggi ng Estados Unidos ang umano'y pagbabantay ng 8 Amerikano sa command post ng SAF noong araw ng operasyon. Gayunman, tiniyak ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice na iba-validate nila ang naturang impormasyon. Itinuturing na magandang development ng Philippine National Police ang pagsasauli ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ng mga baril ng napatay na SAF-44 sa Mama Sapano Operations. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Generoso Serbo, ang isinauling 16 na baril ay substantial at pagtugon sa panawagan ni PNP OIC Police Deputy Director General Leonardo Espina. Sana tignan natin dito yung magandang development na meron tayong nakuha. Mind you, itong 16 na rifles na to, very substantial na rin ito. And I saw the pictures, talagang these are talagang yung mga good quality firearms. Talagang high-powered, ito yung mga bago. Gayunman, umaasa pa rin ang PNP na madadagdagan pa ang ibabalik na mga baril at aalamin din nila ang katotohanan ng balitang kulang-kulang na ang mga pyesa ng isinauling mga baril. Nagbanta din ng PNP na mapipilitan silang gamitan ng law enforcement operation kung hindi madadaan sa pakiusapan ang iba pang kumuha ng armas ng SAF-44. We still have that option na kuhanin ito via regular police operations or law enforcement operations. Ibig sabihin, hindi naman ang Philippine National Police, tulad nga ng sinasabi ni General Espina, kailangan ma-recover itong mga baril na to. Sinabi pa ni Serbo na hindi rin ligtas sa kaso ang mga bumili ng armas ng SAF troopers. We will charge them accordingly. Unang-una, these are loose firearms pag ito hinawakan nila.
Itong mga baril po na ito ay property of the Philippine National Police. So, hindi, may mga, they will be violating some laws. Base sa report, nasa 16 ng baril ang isinole ng MILF sa pamahalaan. 13 ay rifle, isang light machine gun, at 2 M203 grenade launcher. Pinayuhan ng pambansang pulisya ang publiko na maging responsable sa pagpapasa ng mga natatanggap na text messages. Reaksyon ito ng PNP sa text message na umano'y nagmula sa Malacanang na pinag-iingat ang publiko sa bantang pambobomba sa ilang matataong lugar sa Quezon City, Pasig, Taguig at Makati City ng ilang Muslim group. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Generoso Serbo, hindi nila binabaliwala ang ganitong text message, ngunit kinakailangan pa rin ang kooperasyon ng mga mamamayan. Sinabi ni Serbo na dapat na maging mapagmasid at kaagad na i-report sa kanilang hotline na 2920 at 0917-847-5757 sakaling may makitang kahinahinalang kilos. Maging observant sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Ang tinetake advantage ng mga grupong ito ay yung mga walang yung hindi pakikialam ng ibang mga kababayan natin. We can deploy people, police visibility, pero we can only do so much. Importante pa rin yung cooperation ng mga kababayan natin and yung pagre-report nila. Panawagan naman ng Malacanang sa nagpapakalat ng text threat. Manatiling mahinahon ang ating mga mamamayan at huwag maligalig sa mga kumakalat na text. Tinututukan ng Philippine National Police ng masinsin ang sitwasyong panseguridad at tinitiyak na handang pangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sinabi pa ni Serbo, base sa mga nakalipas na insidente, karaniwang target ng masasamang elemento ang mga matataong lugar tulad ng malls, palengke, terminal ng bus, pampublikong sasakyan tulad ng LRT at MRT. Huwag na silang makadagdag sa ganun nga, no, sa panic o sa pagkikreate ng mga chaotic na atmosphere na ganito. Minsan yung mga nagpapakana ng ganitong mga misinformation o disinformation, they are banking na magiging sensationalized yung SMS. Nilinaw din ni Serbo na wala silang namomonitor na anumang pagbabanta. Sa kabila nito, nananatili namang naka-heightened alert ang buong pwersa ng pulisya sa Metro Manila.